Uy! Kamusta? Kamusta mga pare? Kamusta ang mahabang bakasyon ng ating mga tropa pits dyan? Kamusta po kayong lahat? Ako po pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Nako, napaus-paus pa. Kamusta? Yung sa mga mga tropa natin dyan na hindi pa nakaka-get over sa bakasyon, ano na, tinatamad kayo, no? Ano, ha? Tinatamad, tinatamad. Ramdam ko po yan. Kasi, alam mo yon, galing ka sa mahabang bakasyon, parang ang sarap mag-relax, ang sarap, parang wag na magtrabaho. Pero hindi po pwede mga pare dahil mahirap tayo, dukha tayo at walang kwenta ang gobyerno natin kaya kailangan natin lumaban sa buhay. Okay po ba yon? Bangon-bangon na dyan, laban-laban na ha? Yung mga bitin sa bakasyon ay wala tayong magagawa. Ganun po talaga. Wala eh. Kung mayaman tayo, siguro okay yan. Pero hindi tayo mayaman kaya kailangan natin magtrabaho. Ay, mga pare, thank you sa mga tropa natin dyan na patuloy sumusuporta ha. Thank you very much. Palakpakan. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka nakakalimutan nyo pong mag-subscribe ha. Please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Paring RJ sa Facebook, Paring RJ TV dito sa YouTube at Paring RJ Banatero sa TikTok. Yan, palakpakan. At dahil dyan mga pare, ginugurgur na ang ating mga social media. Naku po. Napansin nyo dahil nga si Sir Jack, nawala na yung isa niyang account. So, ginurgur na yun. Automatic yan. Tapos, para pag hindi magmukhang halata, hindi parang halata na ang Duterte, ang tinatarget nila o yung mga supporter ng mga Duterte, kunyari, na-take down din yung mga Facebook page ng mga pangit na vloggers. Yeah? Ay, nako, wag nyo kaming gaguhin. Ha? Alam na namin yan. At may malupit tayo ngayong mga balita, mga pare, mga pag-uusapan ha. Kasi ito, kwento ko na lang sa inyo dahil nga sabi daw ni Remulla, si John Vic Remulla, nagsabi na bawal na daw mag-inom sa kalsada. Naku po, ngayon ko lang nalaman yun. Anak ng tinapa, bakit bawal? Bakit? Kayo ba? Hindi ba kayo nagulat nung sinabi ni John Vic Remulla na bawal na mag-inom sa kalsada? Hindi ba kayo nagulat mga pare? Ako nagulat ako eh. Talaga namang ngayon ko lang narinig. Ngayon ko lang narinig na bawal na palang mag-inom sa kalsada. Naku po. Oh. Pero kidding aside mga pare, anak ng putya, matagal na yan. Panahon pa ni Pangulong Duterte. Ngayon mo lang sasabihin, ngayon parang, alam mo yun, parang, ngayon mo lang gustong gawin yan. Matagal na yang nangyayari at matagal na yang ginagawa sa Davao. Tagal na po yan, mga pare. At matagal na rin niyang pinatupad ni Pangulong Duterte o sinabi ni Pangulong Duterte. Ang problema, nung nawala si Pangulong Duterte, wala na nag-i-implement niyan. Kaya yung mga kapitbahay nating, mga may ingay dyan na videoke, ang papaangit naman ng boses. Walang problema sa videoke, walang problema yan kung magbibidyoke kayo. Pero doon kayo sa loob ng bahay niyo. Anak ng putya, tuwing Sabado na lang yan. Tuwing Sabado, nakabalandra na yan dyan. Yung mga lamesa nila na mga ayaw magpadaan. Maano mo naman na parang ayaw magpadaan. Yung nagdadabog pag dadaan kayo. Ang liit-liit ng kalsada sa labas nagiinom. Di ba? Nakakahiya. Tapos yung iba pa dyan mga pare, magtatayo pa ng mga tent yan. Hindi pa makontento yung mga hayop na yan. Tapos yung kalahati ng kalsada, alam na nga nilang two-way na masikip na nga yun. Ang dami pang nakaparking na sasakyan na putang ina, may mga pambili ng sasakyan, walang pambayad ng parking. Mga hudas. Kayo mga hudas eh. Kaya, putang ina, bago kayo bumili ng sasakyan, unahin nyo muna yung parking ninyo. Hayop kayo. Nakaistorbo na kayo sa mamamayan, mga hudas kayo.
Tapos magagalit pa yung mga yan pag sinita mo. Eh bakit? Sa'yo ba tong kalsada? Eh bakit? Sa'yo rin ba yung kalsada? Putang ina ka. Hindi nga sa'yo yan eh. Kaya nga nagagalit kami kasi wala na kaming madaanan. O, di ba? Balik tayo dun sa may tent. Tangina, naka-tent pa yung mga yan. Yung kalahati ng kalsada, sasakupin yan. Para lang sa inuman nila. Okay lang kung may birthday mga pare, may birthday, may celebration, naiintindihan natin yan. Malawak ang pangunawa natin sa mga ganyan. Pero putang ina, linggo-linggo, may handaan sa inyo? May inuman sa inyo? Ano kayo, gago? Mga demonyo ang puta. Tapos ang aga pa mag-set up ng tent yan, ang tanghaling tapat. Naka-set up na yan para talaga namang tuloy-tuloy ang inuman hanggang madaling araw tapos magsusuntukan yung mga gago. O, di ba? O, comment nyo dyan kung taga saan kayo para alam natin kung saan lugar yung may mga ganyang ano. Ako sa Tagaytay, nandito na ako pero anak ng putya, meron pa rin niya. Anyway mga pare, umpisa na natin ang ating balitaktakan. Eto na naman, anak ng putya, another pahirap na naman dahil Martes na bukas mga pare, tataas na naman at mega price hike daw ang itataas ng ating gasolina. Nako po, ang saya. Nako, wag na tayong magsasakyan. Ang dami binibentang sasakyan ha. Oo. Nakabibili kasi ng bibili ng e-bike. Ngayon ang panahon mga pare na masarap o mas maganda bumili ng sasakyan, ang taas ng gasolina. So yung mga yan, nagbebentahan na. Kaya ito, panoorin natin to mga pare. Mega oil price hike na naman ang sasalubong sa mga tsuper at motorista sa Nako unang Martes ng Abril. At dahil sa nakaambang taas presyo, every Martes na lang yan ha. Sa 170 pesos ang kada litro ng diesel, depende po sa gasolinahan. 200 nyo na para sarado na talaga. Hindi, anak ng putya. 200 nyo na yan. 200 nyo na yan para wala na tayong usap-usapan pa. Sige na. Tangina. May mga stock pa kayo ito mga negosyante talaga. Okay yan, okay naman magnegosyo pero putang ina nyo masyado na kayong gahaman. Tangina, greedy na kayo masyado. May mga stock pa nga kayo. Tapos putang ina, ang tataas, bigla nyo na kagad tinaas yung yung presyo ng gasolina. Hindi pa nga kayo nauubusan ng stock. Yung mga stock na yan, mura pa nilang nabili yan mga pare. Mura pa nilang nabili tapos nung nag-declare ng yung may mga problema na nga dyan sa Middle East, nagkakagera na nga dyan, putya bigla nilang tinaas. Hayop. Wala ka namang choice eh. Wala ka namang, kaya nga nakakatuwa yung mga gasolinahan na hindi pa nagtataas, yung talagang konti lang yung angat ng nila, ng presyo nila. Nakakatuwa dahil puta na may may puso pa pero itong mga malalaking company na to, mga demonyo rin. Ang ina nyo. At live mula sa EDSA Guadalupe, may expert report si Rainiel Pawid. Rainiel, Guadalupe, kamusta na ba ang ating mga Saan tsuper yan? na ito pa rin, hindi pa rin matapos-tapos yung kanilang kalbaryo dito sa mataas na presyo ng petrolyo? Grabe, no? Ruth, no choice na nga yung ilang mga tsuper dahil kung hindi sila magpapagasolina ngayon ay mas mataas pa nga yung price projection ng 107. Gasolina na pala ako, nakalimutan ko. Ayop na yan. Ina, magmumotor na lang talaga ako. Magabike na lang, no? Bike na lang tayo mga pare. Exercise naman din. Kaso pagpasok ko ng trabaho sa SMNI, from Silang Tagaytay, Santa Rosa, putang ina. Na ako, tulala na. Kumbaga pagod na ako. 50 pesos per liter. Yung sa diesel nga, simula bukas yan hanggang sa mga susunod na araw. Dahil sa ngayon ay nasa 133 pesos per liter pa lang yung presyo nga ng diesel dito sa partikular na gasolinahan na ito sa EDSA Guadalupe. Ayon sa ilang industry sources, ay posibleng ang tumaas ng nasa 11 to 12 pesos per liter yung presyo ng diesel at habang 3 pesos to 5 pesos naman kada litro yung idadagdag sa gasolina. At kung magrolyo nga yan,
yung price projection na yan ay aabot na sa 170 pesos per liter yung presyo nga ng diesel simula bukas hanggang sa mga susunod na araw. Yung ilan naman Grabe, no? sa mga nakausap nating tsoper kanina ay nag-iisip-isip na rin na humanap na nga ng ibang pagkakakitaan. Yung ilan ay Alam niyo pinakakawawa talaga diyan mga pare yung yung mga papasada, kawawa talaga yan. Kasi kanina, eto makuwento ko lang mga pare, kanina kasi galing ako ng nagpatuli kasi ako. Hindi. Pinaayos ko kasi yung sa sasakyan ko mga pare. Tapos, yung isa kong anak tsaka yung pamangking ko, pinatuli ko na para isahan na lang. Syempre, yung sasakyan, iniwan ko muna doon. Pina-PMS ko. So, ang tendency, iwan yung sasakyan, magta-tricycle kami. Ngayon, nag-tricycle kami mula, parang wala pa kaya yatang yun eh. Basta 80 pesos daw ang singil nila. So, ganun pa rin naman. Ganun pa rin kasi medyo malayo din naman yun at parang special nga kasi pinara lang namin. Pag sa pilahan yata mas mura, hindi ko na po alam eh. Pero, nung 80 pesos, sabi 80 pesos lang po, kami nun, 4 kami. So, 1, 2, 3, 4. Di parang lumalabas 21. So, 4 kami, binigyan ko na lang ng nagkukwento si teka lang po, uminto yung tricycle. Wait lang sir ha. Tignan ko muna yung gas ko kung aabot pa tayo doon kasi mahal lang gas ngayon eh. Sabi ko, oo nga sir eh. O sige. O chinek niya, okay, abot pa tayo sir. So, ang ginawa ko dahil 100, 80 pesos o 100. Bigay ko na yung 100. Grabe yung pasalamat ng tricycle driver mga pare. 20 pesos lang yun ha. Isipin nyo, 20 pesos lang yun sa parang tip sa kanila. Grabe na yung pasalamat ng tricycle driver dahil nga sa taas ng bilihin. Ang kwento niya pa nga sir, parang binubuhay na lang namin yung yung mga gasoline station, yung mga gasoline company na yan kasi sila lang naman ang kumikita eh. Kami talaga wala kaming kinikita sir. Talagang saktuhan lang. Kaya kami nagbibiyahe dahil kung hindi kami bibiyahe, wala rin kaming kakainin. Anong mas pipiliin namin? Mahilata kami dyan o bumiyahe na lang kami ng kahit papano may kakarampot. Paano pa ngayon mga pare? Tataas na naman. Di bawas na naman yun sa nila, sa mga tawag dito, sa kita nila. Wala na talagang kikitain yung mga kababayan nating namamasada. Kawawa din talaga eh. Ang hirap ng panahon ngayon na parang, 'di ba? Una-una sila doon sa ayuda. Ano nangyari doon sa ayuda? Wala na, nakalimutan na. 'Di ba? Wala na yung 5,000, 'di ba? Sinasabi nila may 5,000 sa mga tapos yung mga nakalista naman doon mga patay na daw. Hindi isaayos eh. Dapat kung gusto nilang panggasolina talaga 'yon, hindi ko alam kung pwede bang voucher, 'di ba? Voucher na lang kung talagang panggasolina ang kailangan nila, bigay sila ng maraming voucher para doon na lang sa kung hindi man per company o per gasoline station yung sistema, voucher na lang doon sa mga nagta-tricycle driver. Hindi lang sa nagta-tricycle driver dapat ang bigyan kasi may mga kababayan din naman tayo na may kotse pero nagtatrabaho sa mga kumpanya. O ayun yung service nila, ayun yung mga kailangan nila. O paano yung mga yun? O tsaka kawawa din yun. Hindi lang mga PUB, PUJ, yung mga kailangan ng gasolina. Kami rin, di ba? Ako rin. Kami lang yan, hayop. Nagpagas ako noong nakaraan, 99 mga pare kasi sa na ako nagpapagas, sa Shell na ako. Oy, Shell baka naman Sa Shell na ako nagpapagas, 99 ba yun o 97? Basta mga ganun. Hindi ko na lang tinitignan Sabi ko, 1,000 po, 1,000. Dati ang 1,000 ko, 20 liters na yun. 20 liters na yung 1,000. Putya ngayon, 10 liters, parang hindi man lang umangat yung guhit. 10 liters mga pare, putya inang yan. Wala. 100,
1 litro, 100. Grabe na. Hahanap ng ibang pagkakakitaan ngayong summer at magtitinda na lamang daw ng pagkain nga doon sa kanilang mga bahay. At yung ilan naman Yun, sa pwede ating pa yun. nakausap din ay uuwi na lamang sa probinsya. Yung iba naman sa mga tsuper nga Wawa, no? na nandito ay binigyan na lamang ng libreng ulam at pagkain nga nitong isang commuters group doon naman sa Maynila. Pakinggan natin yung pahayag ng mga tsuper at ng itong commuters group na ito. Malamang to, baka magtinda na lang muna kami ng asawa ko ng palamig sa bahay. Hindi ko na nga po alam kung paano pong hanap buhay ang gagawin ko dahil ito na po ang kinagisnan kong hanap buhay. Mm. So yung mga maliliitang donasyon, 10 piso, 50 piso, hanggang sa mga malalaki, may nagdo-donate sa amin, 1,000. Yun yung inipon namin, no, para makapaglunsad nitong kusina. Ayan, oh. Buti pa yan, eh. Ruth, nakausap naman natin kanina yung grupong Piston nga, no, at kanilang sinabi na dahil nga sa taas presyo na naman ng produktong petrolyo sa mga susunod na araw ay asahan din daw yung pagbuo nga nila ng mga pagwewelga pa at mga tigil pasada nationwide. Bukas naman, sa kasabay nga nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo ay magsasagawa sila ng noise barrage sa iba't ibang terminal ng jeep dito sa Metro Manila. Ruth. Rainiel, gusto ko lang malaman kung nakaikot ka na at may mga pila na ba ngayon sa mga gasolinahan bago nga ipatupad itong bagong taas presyo bukas? Hoy! Route from Manila hanggang nga dito sa may Makati ay kanina napansin na natin yung ilan doon sa mga miyembro nga nitong transport sector, no, lalong-lalo na yung mga taxi, TNVS at ilang mga tsuper ay sinusulit na nga yung pagpapagasolina sa ngayon dahil kung bukas daw ay aabot na nga ng 170 kada litro yung sa diesel ay baka daw yung ilan nga o marami sa kanila ay hindi na lang bumiyahe dahil wala rin namang kikitain dito nga sa kalsada. Ruth. Yan po ang Express Report ni Rainiel Pawid live mula sa EDSA, Guadalupe. Mga kapatid, Ruth Cabalco para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at So tataas na naman mga pare. Mag-ready na kayo yung mga lalabas dyan ngayong gabi. Sige na. Go na po. Ito panoorin natin to mga pare. Ito naghingi ng sorry, naghingi ng pasensya. Humingi ng tawad si Senator Amy sa mga Duterte, lalong-lalo na kay BP Sara. Panoorin natin to ha. Bago natin panoorin yung sinabi ni Claire na si Hudas daw si Amy. Hudas daw si Senator Amy. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat nakakanax. sa mga Duterte, higit sa lahat sa BP natin. Kay Inday Sara. Hinahamak ko siya eh. Talagang Ito lang puntain lang yan. May padrama-drama pa si Senator Amy pero at least ito, marunong umami ng kasablayan, kamalian kasi alam naman natin mga pare, ito kung hindi naman dahil kay Senator Amy, kung hindi nililigawan ni Senator Amy tong si BP Sara, hindi rin naman yan tatakbo bilang Vice President ni Bongbong Marcos. So ito talaga, siya talaga ang may pasimuno ng lahat ng ito. Ewan ko sa'yo, Senator Amy. Aba naman. Pero at least itong ali na to, ito ayoko dito ayaw namin ng Marcos, lahat ng banateros ayaw na namin ng Marcos Ayaw namin sa Marcos, okay, ayaw na namin. Pero at least itong ali na to, marunong umamin sa kamalian. Yeah. Pero yung kapatid, putang sinabihan pa siya na, sinabihan ni Senator Amy, di ba, yung sa rally doon sa may INC, alam ko na nagdadrag siya. Putang sabi ni Bongbong Marcos, ay hindi ko kapatid yan. Ay sabagay, hindi mo talaga makikitang kapatid yan. Ikaw nga, kinakausap mo yung tatay mong matagal ng patay na. Ako mga pare, tatay ko wala na sumalangit na hello papa. Pero pag kinausap ako nun, Puja, ewan ko na lang, iba na talaga. Oo. Kinausap ako ng tatay ko, anak, amusta ka na? Pucha, matatakot talaga ako. Ano na yun? Nag-hallucinate na ako Tapos si Bongbong Marcos, gabi-gabi kinakausap ng tatay, anak ng pucha, iba na yan. Ay nako. Iisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin.
Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, naisip ko rin, at nung kinakausap ko pa si VP noon, nung 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para totoo sa national. naman. Nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Napakadami namin na tinutulak ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago na sinimulan ng ama mo. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Ikaw lang yung tanging pag-asa. Hindi, dapat sana, Senator Amy, sinabi mo na presidente, hindi vice president. Ayun ang naging problema eh. Tinulak mo maging vice president eh, para yung kapatid mo, presidente. Nang nakararami. Ikalawa, hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Tignan mo yung pamilya ko, hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyurakan ng pangalan, talagang aping-api ang Oo, kasi mga pare, isipin nyo, putsang inang yan, no? Ang laking pabor, ha? Ang laking pabor sa pamilya Marcos, yung ipalibing yung tatay mo dun sa libingan ng mga bayani na nakasalamin pala. Na ayaw yung ilibing dahil gusto nyong mailibing sa libingan ng mga bayani. Ha? Ulitin ko mga pare, ayoko dito kay Senator Amy, hindi ko to ipupush na tatakbo man tong, kung magiging vice man to ni BP Sara, ayoko niyan talaga. Pero imposible na yan. So, at least etong ali na to, inaano niya, alam mo yun, ina-acknowledge niya o yung sinasabi niya na, kundi dahil sa mga Duterte, yung tatay ko na hanggang ngayon nasa salamin pa rin. 'Di ba? Pero etong Bongbong Marcos na walang utak talaga, walang utang na loob. Ang ginawa pa kay Pangulong Duterte, pinadala dun sa dahig na, putsang ina, kahit anong tanggi mo, BBM, hindi mo iaali sa mga Pilipino at alam na mga Pilipino na kung wala yung galaw mo, kung walang kumpas mo, putya, hindi yan pupunta sa ibang bansa, hindi yan mapapahatid, hindi yan lilipad. Yan lang yan. Kaya kahit anong tanggi mo, kahit anong sabihin mo na ayaw mo yan, na hindi ko ginawa yan, putyang inang yan, the mere fact na napadala si Pangulong Duterte sa dahig, putya, meron kang kinalaman dyan, tarantado ka. O at least to umaamin. pamilya, ganyan ang politika, brutal. Ngayon, nag-uusap kami, sabi nga niya, pag nayayamot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to dinamay-damay mo pa ako Sabi ko talaga, dinamay kita para hindi ko naman akalain magkakaganito. Higit sa lahat, isipin natin, kung mayor ka lang, ano kaya ang gagawin sa iyo? Anong gagawin sa syudad mo, sa Davao, Wala. sa buong Mindanao at Mindanawan? Mabuti nga, VP ka, kahit papano, number 2 sa buong bansa. May paninindigan, may tatayuan. At least, kahit papano, kahit inaape, kahit ini-impeach, VP ka pa rin. Nasa posisyon kang tumulong sa iba at ipaglaban kaming lahat. Ayan. Nakakaiyak naman. Sorry na po. Okay naman. Okay yan, mag-sorry. Okay, nakakatawa po. Hindi, natatawa. Hindi ako natatawa natatawa ako doon sa, yung ganun ko Tangina kasi. Hindi, totoo naman yan mga pare na, tangina, kung hindi dahil sa kakulitan mo, Senator Amy, hindi rin talaga tatakbo yan si BP Sara bilang Vice President. Pero at least, pag nawala to si Bongbong Marcos, may uupong matinong presidente, di ba? Kahit anong batikos, kahit anong pag-aaway, pang-aaway, panggugulo nyo kay BP Sara, wala talaga yan. Ayan talaga ang magiging presidente sa 2028. Pasensyahan na po tayo, ha? Sorry na lang kayo, mga pare. Yung mga tanga-tanga dyan na daming ngayon, no? Hindi nyo ba napansin, mga pare? Hindi naman malaki yung followings ko pagdating sa Facebook, dito sa YouTube, tsaka sa TikTok. Hindi malaki. Pero kahit papaano naman kilala tayo, 'di ba?
pag sinabing Banateros, paring RJ, kilala. Pero anak ng putya mga pare, yung mga hindi kilala, yung mga bigla na lang susulpot na ang lalaki ng followings, nakakapagtaka. Pero binabanatan nila yung mga Duterte ha. Banat sila ng banat sa mga Duterte. Pero ang laki ng followings nila. Ha? Hindi ba kayo nagtataka doon? Ako alam ko na yan. Nagbubus yung mga yan. Tapos pag tignan nyo yung mga ano niyan, tignan nyo yung mga, anong tawag dito? Yung mga follow sa kanila, mga Thailand, mga ibang lahi. So doon pa lang, medyo kaduda-duda na yan. Ako, proud ako na yan lang ang followings ko, pero at least organic mga pare, di ba? Totoong tao, hindi yan bayad, walang binabayaran dyan, hindi yan mga trolls, totoong tao yan. Kaya palakpakan tayo mga pare. Ito, yung ano, yung sinabi ni, ewan ko kung anong tanong dito, bakit? Sinabi ang hudas si Senator Amy ni Anticler. O panoorin natin mga pare. Sino ba ang nanghudas? Sino ba ang nanloko? Sana po kung ang isang tao Napansin nyo si Anticler, black na yung hair. Anticler, black na yung hair. Oy, rumarime ha. Malabas yung pagkamusikero ko sa'yo, Anticler ha. O, diba? Tsaka ano siya, eto in fairness kay Anticler yung kumikinis. Kasi in love daw to eh. Ha? Totoo ba yan, Anticler? In love ka daw doon sa isang wala namang problema dyan, pero in love ka daw kaya siguro pumupustura to si ate, no? Tuloy natin. po ay talagang laban sa korupsyon, sana consistent sa pagbatikos dito at pagpuna, hindi lamang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., kundi nakaraang administrasyon. Ayun na, pinasok na naman yung Duterte. Nakaraang administrasyon na naman mga pare. So, yeah. Alam na natin, typical Anticler, babanat, tapos ididikit sa mga Duterte. Typical script, typical statement ni Anticler, ganyan yan. Babalik natin sa kanila yan. Ang diba? ghost projects as early as 2020 na walang nangyaring malawak ang pag-iimbestiga. Ang tanong natin, nag-ingay ba sila? Hindi ba ang Pangulong Marcos lamang? 2025 ang siyang nag-utos na imbestigahan ang kalat na ito. Okay. So, si Bongbong Marcos lang daw ang nag-ingay. Paano hindi siya mag-iingay? Niyabang niya yun. Ha? Niyabang niya at napahiya siya. 5,500 blood control project ang so na yun mga pare ha. So na yun. Tapos biglang umulan, boom, napahiya si Gago. Ako rin mag-iingay ako eh. Tangina niyan. Pinagyabang ko tapos ipapahiya ko yung sarili ko. Mag-iingay ako, magtuturo ako ng iba ngayon. Imbestigahan niyo yan. Okay lang ina. Hindi mo iyayabang. Hindi, ito lang mga pare. Niyabang mo yun eh. Pinagmalaki mo. Ibig sabihin, alam mo na meron. Diba? Paano mong ipagmamalaki yung isang bagay na wala ka naman? Alam mong tawag dyan sa mga yan? Mga kupal. Diba? Ipagyayabang mo na meron akong mag-aarang kotse. Si ano yata yan? Si Kulaong. Diba? Ay bagay, Marcos din naman daw siya. Pare sila, no? Puta, hindi mo ipagyayabang yung itlog na wala ka namang manok. Wala ka namang hawak na itlog. Diba? Ganyan, pinagyabang niya na meron tayong flood control project, 5,500. Ibig sabihin, meron. Alam mo na meron. Kasi pinagyabang mo eh. Nung pinagyabang mo, napatunayan, umulan, bumagyo, bumaha. Putang ina bandang huli, wala pala, substandard. Tapos magtuturo ka, sasabihin mo, mahiya naman kayo. Ano yun? Ikaw ang nagyabang tapos magninisi ka ng iba. Kagaguhan yan, di ba? Na mukhang namana pa noong nakarang administrasyon. At tandaan natin, sinasaad din po sa executive order Puro ka na nakaraang 24 administrasyon, na ang sampaling kita ICI ay dapat na magbigay ng kanilang accomplishment report. At sa ating pagkakaalam ay nagbigay naman sila ng accomplishment report. Ito po,
So, siguro mas maganda kung makikita nila itong accomplishment Mahilig siya sa ganyan. Accomplishment report. Accomplishment report, pero wala naman kayong mapakitang proyekto. report na ito para masabi naman nilang may report ang ICI. Pero kung ang detalye patungkol po dito, ito po ay nasa DOJ at nasa Ombudsman. At talagang naibigay sa mga investigating bodies na mag-iimbestiga patungkol dito. Kamusta na yung ICI? So tama pong sabihin ma'am na the Ombudsman and the DOJ will decide kung ano po yung pwede nilang i-share sa public based on the final report of the ICC. Opo, depende na po sa kanila yan. So respeto po sa kanila dahil sa kanila po yun. But President Marcos will order po ba? Hindi po. Unang-una po ang Ombudsman po ay independent body. Hindi yan independent. Ano kang kotsa? Ano na? So yan ang balita natin ngayon mga pare. Dinadarag ni Auntie Claire si Senator Amy. Kasi si Senator Amy nagsabi siya na yung flood control nga, 'di ba? Yung sa flood control, yung mga anomalya sa flood control. Tapos etong si Auntie Claire to the rescue, 'di ba? Umalma sa panawagan si Auntie Claire na hudas daw si Senator Amy. Sino bang hudas? Ha? Dapat yung binabanatan nyo, bumabanat ka, dapat hindi lang ngayong panahon ni Bongbong Marcos, dapat nung panahon pa ni Pangulong Duterte. Paano mo babanatan yung maayos na pamumuno? Hindi kasi ganun lang din naman eh. Alam nyo, ang bumabanat lang sa isipin nyo nga mga pare, kahit hindi na kahit yung mga ordinaryong Pilipino ang tanungin nyo mga pare. Makikita mo, hindi, sino bang gusto nyo? Dapat yung kagaya ng panahon ng, kasi nagkaroon ng parang benchmark para nagkaroon ng standard yung nabura lahat ng mga kagaguhan ng gobyernong nagdaan. 'Di ba? From ERAP, ewan ko kay FBR, hindi ko masyado na ERAP, etong si Gloria, etong si Pinoy, 'di ba? Nung pumasok si Pangulong Duterte, putyang inagumanda, parang nagulat kami, kakaiba to hindi to typical na politikong papogi lang Banat ng banat, masama yung salita, madumi yung bibig, yan ang sinasabi nila, pero putya gumanda yung pamumuhay ng mga Pilipino. Paano? Nagkaroon ng kaginhawaan, nagkaroon ng peace of mind ang mga tao. Kahit maglakad ka na madaling araw, alam ko yan, danas ko yan. Kahit tanong nyo sa mga tumutugtog na banda, alam nila yan. Nagkaroon ng peace of mind nung panahon ni Pangulong Duterte. Kahit madaling araw kaming umuwi, dahil banda, madaling araw umuwi. Kahit maglakad kami na may dala kaming mga mamahaling instrument, hindi kami natatakot. May mga kasabay pa kami mga pare. May mga kasabay kaming mga naglalakad din na papasok sa trabaho pag madaling araw o kahit na sabihin na natin kahit gabi, kahit na alas 11, alauna, alas 3, hindi ka matatakot maglakad sa kalsada, bumili ka ng pagkain sa labas, hindi ka matatakot. Bakit? Walang krimen nun. Takot ang mga demonyo. Diba? Takot ang mga demonyo no na gumawa ng masama dahil tapos sila. Ngayon, putang ina, bakit kami matatakot? Tropa namin yung presidente. Ganyan lang kasimple yan mga pare. Kaya nga putang inang yan, yung sinasabi nito ni Auntie Claire na babanat sa nakadaang administrasyon, paano mo babanatan yung maayos? Kahit nga yung mga adik natutuwa di ba? Isipin nyo yan isipin nyo to mga pare Putan yung in-interview lang ng isa Alam mo yung in-interview na nakasaksak yata yun. Wala na, finish na. Naalala niyo yan? Wala na, finish na. Kung panahon ni Duterte yun, baka patay na ako. Kasi putang ina, kahit yung mga yon takot Takot silang gumawa ng ng kagaguhan dahil putang ina talagang tutuluyan sila.
hindi naman tutuluyang patayin, tutuluyan silang ikulong. 'Di ba? Kasi ganyan na nangyayari diyan, minsan aregluhan lang, tropa natin 'to, tropa mo 'yan, kakilala natin 'to, o kakilala niya, sige pakawalan na 'yan, oh. Nung panahon na 'yon tutuluyan, tsaka kilala na. Oh, paano yung sinasabi ng mga adik? Tangina, kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi pa ako titigil sa pag-aadik eh. Oh, baka baka patay na ako ngayon siguro kung hindi dahil sa Duterte. Kung hindi dahil sa tukhang na yan. Kasi meron akong kilala, meron akong tropa. Pasalamat ako kay Duterte. Adik yun mga pare, adik yun. Salamat ako sa mga Duterte. Bakit? Bakit siya nagpapasalamat? Kasi kung hindi naging Pangulo si Pangulong Duterte, putya, hanggang ngayon siguro adik pa rin siya. Sabi niya, nagbago talaga ako eh. Nagbago ako nung panahon ni Pangulong Duterte. Talagang hanggang ngayon. Ngayon wala na. Kasi putya, nakalista ako dun sa matatakot ka rin talaga eh. Kakatukin ka sa inyo pag hindi ka sumuko, putang ina. Di ba? Iba mangyayari. Kaya maganda nung panahon ni Pangulong Duterte at safe ang mga Pilipino noon. Hindi natatakot. Hindi perpekto, may mga krimen na nangyayari, hindi na maiiwasan yan. Pero putyang ina, bumaba talaga ng todo. Baba talaga ng todo at naramdaman niya ng mga Pilipino. Kaya nga yan yung hinahanap-hanap nila eh. Yun yung naging standard, yun yung naging benchmark ng pagiging presidente. Yun yung hinahanap ng tao na presidente. Diba? Tapos pumasok tun si Bangag. Puta ina, ang layo sa pagiging kamay na bakal, kamay na malikot, oo. Kamay na na palakuha. Klepto. Kamay na magnanakaw, oo. Pero yung kamay na bakal, wala. Putsang inang yan. From kamay na bakal to kamay na magnanakaw, hayop na yan. Kaya hinahanap ng tao ngayon. Kaya ang sigaw nila, kaya kahit anong banat nyo, kahit anong gulpi nila kay BP Sara, kahit anong paninira nila kay BP Sara pa rin ang gusto nila maging presidente. Bakit? Kasi naramdaman nila sa tatay eh. Naramdaman dun sa matandang Duterte eh. Oh, may sinabi pa si Pangulo na, ako mag-ingat kayo dyan kay Inday. Maldita yan. Mabait pa ako, sabi niya. Pag yan ang naging presidente, lagot kayo lahat. Pero nasa tama pa rin kasi sino bang dadalihin yan, di ba? Paubos na nga yung mga NPA na yan. Tignan nyo, kaya gigil na gigil yan ma-impeach si BP Sara kasi yayariin sila eh. Pagdating ng 2028, siya, yayariin yan sila. Kaya nga gigil sila dun kay Mary Grace Piatos, di ba? Kasi gusto nilang malaman, eto nga lagi kong sinasabi, ganito lang yung utak niyan, gusto nilang malaman kung sino nagtuturo dun sa mga kasamahan nila. Para pag nalaman nila, dadalihin na nila ngayon. Ganyan lang yan, papatay nila yan. Oo, hindi ako nagbibiro mga pare, mga demonyo yung mga yan. Papatayin talaga nila yan pag nalaman nila yung Mary Grace Piatos na yun. Kasi parang ang tingin ko, yung Mary Grace Piatos, yun yung may pinakamalaking nakuhang pabuya eh. So, siya yung may pinakamalaki o siya yung may pinakamarami. I'm not sure about this Siya yung pinakamarami, kaya sila gigil dun eh. Siya yung may pinakamaraming naturo o intel na information na naibigay sa gobyerno. Kaya gigil na gigil sila dyan kay Mary Grace Piatos. Yun lang yan mga pare. Wala nang iba. Kaya kahit anong tanginang, ang bobo nga eh. Ang bobo nga ng mga naniniwala dyan sa na yan eh. Sa propaganda na yan eh. Tanginang yan. Nagturo ka ng information na malala para matugis tong mga NPA. Tapos, putangina, gustong gawin ng mga demonyo na to yung totoong pangalan. Ayaw ng code name. Hayop kayo. Nasa batas yan, mga bobo. Putang inang yan. Ang tatanga. Yan lang masasabi ko. Anyway mga pare, hanggang dito na lang ang ating programa. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-like at mag-share ng ating mga videos. Kung may time kayo, pwede rin kayo mag-comment at re-replyan natin yan. Kung may time kayo, pwede nyo i-share I-share nyo po mga pare para mas marami tayo, mas masaya. Okay po ba yun? Palakpakan.
Okay, na-miss ko kayo mga pare ha. Na-miss ko kayo. Alam nyo yan. Alright, hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po mga pare. Ako po si paring RJ. Ingat po kayong lahat and God bless you all.